Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Trish Kema I am the Communication Engagement Specialist dito po sa Asian and Pacific Islander American Health Forum in San Francisco, California. May office rin po kami sa Washington, D.C. Ito po ang ating webinar para sa araw na ito. Masaya po akong makasama kayo para pag-usapan ang batas para sa pangangalaga ng ating kalusugan o ang Affordable Care Act, batas para sa abot-kayang pangangalaga at kung bakit mahalaga ito para sa inyo, sa inyong pamilya at sa inyong komunidad. Paalala lang po na itong webinar ay nire-record po namin. This is being recorded and i-share po namin ito sa inyo pagkatapos ng webinar na ito. It will also be uploaded on our YouTube channel, youtube.com/APIAHF. So, ang unang tanong ng karamihan ay bakit nga ba natin kailangan ang healthcare law o batas para sa pangangalagang pangkalusugan? I'm sure a lot of you are familiar about this. Usapan po ng karamihan ngayon ang Affordable Care Act or Healthcare Reform. Maaaring narinig po natin ito sa mga kaibigan natin, sa mga katrabaho natin, or sa radyo, sa mga balita, o sa telebisyon, at sa mga dyaryo po. So, bakit nga ba natin kailangan ang batas na ito? Ang sagot, meron po tayong merkado ng sigurong pangkalusugan or market for healthcare insurance. Subalit, mas nakikinabang ang mga malalaking kumpanya kaysa sa mga Amerikanong pamilya dito. Ang mga kumpanyang kailangan ng siguro or insurance, ang kukuha at pipili kung sino ang bibigyan nila ng coverage. Subalit, ang premium po nila ay napakabilis tumaas habang ang mga insurance companies ay kumikita ng mga mas malaki po kaysa sa dati. So, ang resulta po nito, milyong-milyon ang nakatali sa coverage na hindi sumasakop sa mga critical na sakit at mga pag-iwas sa maaaring maging karamdaman. Marami sa mga nagkakaroon ng siguro o insurance ang hindi nakakaintindi ng mga pangunahing kaalaman ng kanilang plano at natatakot na mawala ito kung tatanggalin ng kanilang mga pinagtatrabahuhan or kanilang employer ang coverage nila kung sila ay lilipat sa ibang trabaho o magre-retiro. Nasa 50 milyong Amerikano ang walang siguro ngayon or insurance ngayon at pakaramdam nila ay wala na silang magagawa para magkaroon nito. Ito po ay isang litrato ni President Obama na tinipirmahan po ang batas para sa abot-kayang pangangalaga noong Marso 2010. Sa totoo lang, naghahangad ang batas ng 4 na bagay para sa inyo at sa inyong pamilya. Hahadlangan at wawakasan nito ang malalang pang-aabuso ng mga kumpanyang siguro or insurance company. Pangalawa, ginagawa nitong mas abot-kaya ang sigurong pangkalusugan. Pangatlo, pinapatibay nito ang Medicare. At pang-apat, nagbibigay ito ng mas magandang option o pagpipilian sa pagkuha ng health coverage. Ipapaliwanag ko itong mga bagay na ibinanggit ko at magbibigay din ako ng ilan pang mga pangunahing bagay na dapat mong malaman tungkol sa batas. Ipinagbabawal ng batas ang mga abusong ito at marami pang iba. Marami pong mga pagsasamantala ang nangyayari po ngayon ng mga insurance companies. Ito po sa slide na ito, may kita nyo, may mga sorry, I skipped a slide.
Yung pinagbabawal ng batas ang pagsasamantala sa inyo ng mga kumpanya ng seguro or insurance companies. Ngayon, illegal na para sa mga kumpanya ng segurong gawin ang mga susunod na ito. Ang unang paraan para makatulong ay ang paglalagay ng bagong batas upang kayo ay maproteksyonan. Dati, maaari kayong pagsamantalahan ng mga kumpanya ng seguro. Maaari nilang ipagkait ang coverage sa mga batang may hika o ipinanganak na may diferensya sa puso. Maaari rin silang maglagay noon ng lifetime cap sa halaga ng kanilang babayaran. Kaya kung nagkaroon kayo ng malubhang kondisyon tulad ng cancer o kakaibang karamdaman sa dugo o di kaya ay napinsala sa isang aksidente sa sasakyan, saka pa, doon pa po mawawala ang inyong seguro kung kailan ninyo ito kinakailangan. At ang pinakamalala sa lahat, maaaring nila o ng mga insurance company, maaari nilang kanselahin o ipawalang visa ang inyong coverage kung kayo ay nagkasakit sa pamamagitan lamang ng paghanap ng anomalya o pagkakamali sa inyong mga dokumento. Gumagamit pa ng mga programa sa computer ang ilang mga kumpanya ng seguro na sadyang naghahanap ng mga anomalya o pagkakamali sa mga record ng mga taong may pre-existing conditions or na katulad po ng breast cancer or HIV/AIDS. Ito pong slide ito, may mga testimonials or quotes from different news agencies. Ipinagbabawal ng batas ang mga abusong ito at marami pang iba. Bunga nito, may 105 milyong Amerikano na hindi na kinakailangang mag-alala tungkol sa lifetime cap sa kanilang mga benepisyo. Milyong-milyong Amerikano ang hindi na kailangang matakot na makansela ang kanilang siguro or insurance nang walang dahilan. At ang mga magulang ng mahigit na 17 years old or 17 million youth or 17 milyong bata na may dati ng kondisyon or pre-existing conditions ang hindi na kinakailangang mag-alala na pagkakaitan sila ng coverage, ng healthcare coverage. Ginagawang mas abot kaya ng batas ang sigurong pangkalusugan. Nagsisimula ito sa pangangalagang pang-iwas karamdaman or preventive services. These are the different, ito po ang mga iba't ibang benepisyo na maaaring maibigay po sa atin ng batas. Alam natin na ang pagkakatanggap ng pangangalagang pang-iiwas karamdaman tulad ng mga pagpapasuri hinggil sa cancer or cancer screening services at mga bakuna or vaccines ay isa sa mga pinakamabisang paraan para panatilihin ang ating kalusugan. Ngunit sa nakaraan, masyadong maraming Amerikano ang wala ganitong klaseng pangangalaga dahil hindi ito sinasagot ng kanilang mga tagapagsiguro o di kaya ay nangangailangan pa ng mga mahal or expensive na copay. Kung ang pagpipilian ay $50 para sa mammogram or $50 para sa mga pagkain para sa kanilang pamilya, marami sa mga kababaihan ang kinakailangang pumili kung ang kalusugan po nila o ang mapakain po ang kanilang pamilya. Ngayon, hindi na nila kinakailangang makipagsapalaran or hindi na nila kailangang pumili pa and be in this dilemma. Salamat sa batas ng abot-kayang pangangalagang pangkalusugan, marami ng iba't ibang rekomendadong serbisyong pang-iwas karamdaman or recommended preventive services ang libre at magagamit sa lahat ng mga bagong plano. Noong 2011 lamang, nasa 54 na milyong Amerikano ang nagbenepisyo sa mga libreng serbisyong pang-iwas karamdaman. 54 million Americans have benefited from this already.
ginagawa ng batas na mas abot kaya ang sigurong pangkalusugan. Tumutulong din ang batas na masulit ninyo ang inyong premium ng pangangalagang pangkalusugan. Bago ang batas, ang ilan sa mga pribadong kumpanya ng seguro ay gumagastos ng halos kalahati ng inyong premium. Yung una pong dollar bill sa taas. Ilang-ilan sa inyong mga pribadong kumpanya ang gumagastos ng halos kalahati ng inyong premium para sa mga gastusin sa pamamalakad ng negosyo tulad ng pagmemerkado at mga sahod ng CEO, kaya nasa 60 na lamang ang natitira sa bawat premium dollar para sa inyong pangangalaga. Pangalawa, binibigyan kayo ng kakayahan ng batas na sulitin ang inyong ibinabayad sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng paglikha ng bagong 80-20 na alituntunin. Sa pangkalahatan, hindi dapat kukulangin ng 80% ng inyong premium ang dapat gastusin ng mga tagapagsiguro para sa mga serbisyong pangangalagang pangkalusugan o sa pagpapabuti ng pangangalaga. Kung hindi nila ito sundin, ay kakailanganin nilang ibalik ang pera. So, ito pong slide na ito, dati po, nasa 60-40 po ang ibinabahagi para sa bawat dolyar na ibinabayad nyo sa kanyang insurance. For every $1 that you give po, 60% ang napupunta sa mga kumpanyang siguro. Ngayon, bawal na po nila itong gawin. Bawal po humigit sa 20% ang kanilang pwedeng kunin sa bawat dolyar na inyong ilalagay sa insurance. Dahil sa alituntuning ito, 12 milyong Amerikano ang nakatanggap ng higit sa 1 bilyong dolyar na rebate mula sa mga kumpanya ng kanilang siguro noong summer ng 2012. Iyan ay nasa humigit kumulang na $151 para po sa bawat pamilya. Dagdag pa rito, ang batas sa pangangalagang pangkalusugan ay nagtatagna ng mga bagong alintuntunin na nag-uutos sa mga kumpanya ng seguro na ipaliwanag sa publiko ang anumang pagtaas sa singil na abot ng 10% o higit pa. At atin nang nakikita ang magagandang resulta ng mga alituntuning ito sa buong bansa dahil sa programang nagsusuri ng mga halagang isisingil na nagsimula pa noong 2011, bumaba na ang bilang ng mga tagapagsiguro na nagtataas sa hanggang double digit na dati nilang sinisingil. Mas bumabagal na ngayon ang pagtaas ng premium sa pangkalusugan. At nagsibabaan naman ngayon ang mga premium sa mga ilang lugar. Panghuli, ginagawang mas abot kaya ng batas ang coverage ng pangkalusugan para sa mga may-ari na mga maliliit na negosyo or mga small business owners. 2 sa bawat 3 nagtatrabaho ang ibinibigay ng mga maliliit na negosyo. Ngunit sa lumang sistema, mas mataas ang ibinabayad ng mga maliliit na negosyo. Nasa humigit kumulang na 18% ang itinaas kung ikukumpara sa ibinabayad ng mga malalaking kumpanya para sa parehong coverage na pangkalusugan. Iyan ang yan ang naghihirap sa ating mga maliliit na negosyo na humikayat at magpanatili ng mga pinakamauhusay na empleyado. Ang batas sa pangangalagang pangkalusugan ay nagbibigay po ng sa mga maliliit na negosyo ng mga tax credit upang sila ay makatulong sa kanilang mga empleyado sa pagbayad ng coverage. Ngayon, nabawasan na ang bilang ng mga maliliit na negosyo na pipili kung kukuha ba sila ng bagong empleyado, kukuha sila para sa mga bagong empleyado ng pangangalagang pangkalusugan. Noong 2011 lamang, nasa humigit kumulang na 360,000 kumpanya na nagbibigay ng sigurong pangkalusugan para sa 2 milyong trabahador na nakatanggap ng tax credit.
At mahalagang pagtuunan rin po ng pansin na walang may-ari ng maliit na negosyo ang inuutusang magbigay ng coverage sa ilalim ng batas. Binibigyan po tayo ng mas maraming opsyon para sa access at para mapasiguro po ang kalusugan ng ating mga empleyado kung tayo po ay isang may-ari ng maliit na negosyo. Noong 2011, nasa kumulang na 360,000 na kumpanya ang nagbibigay ng sigurong pangkalusugan para sa 2 milyong trabahador na nakatanggap ng tax credit. At mahalagang tandaan na walang pumipilit sa mga may-ari ng maliliit na negosyo na magbigay ng coverage sa ilalim ng batas. This is just a testimonial from isa po sa mga nakabenepisyo mula sa batas na maliit na para sa mga maliliit na negosyo. Ang susunod na paraan na nakakatulong ang batas sa mga Amerikano ay ang pagbibigay ng bagong benepisyo para sa halos 50 milyong nakatatandang Amerikano or seniors at mga Amerikanong may mga kapansanan or disability na umaasa sa Medicare taon-taon. Mas pinapadali nito ang pagkuha ng maraming pangunahing serbisyong pang-iwas karamdaman nang hindi na kinakailangang magbayad ng copay o babawasan o deductible upang matiyak na walang senior ang liliban sa mga potensyal na serbisyong makakapagligtas po ng kanilang buhay, tulad ng pagpapasuri hinggil sa cancer or cancer screenings, dahil lamang hindi nila ito mabayaran. So ngayon nasa 32 million na po ang nakinabang sa Medicare para sa libreng pang-iwas karamdaman sa benepisyo. Marami na pong free preventive services. Nagbibigay ginhawa ang batas para sa mga taong nasa coverage gap ng mga gamot na nangangailangan ng reseta or prescription sa Medicare Part D na kilala ngayon bilang donut hole. Ngayon, ang mga nasa donut hole ay nakakatanggap ng 50% na diskwento or discount sa kanilang mga tatak na gamot dahil sakop na ito ng siguro or ng kanilang insurance. Discount po na maaring makapag-ipon para sa mga senior ng halos $650 po bawat isa. Salamat sa batas. Isasara po ang donut hole sa taong 2020. Ang mga pagbubuti na nasabi ko po kanina, katulad nito, ang mga nagpapatibay sa Medicare para sa mga senior ngayon at sa mga susunod pa pong taon. This is another testimonial from one of the seniors, sa mga senior po na nakapag benepisyo po sa Medicare. Kung kayo ay may sigurong pangkalusugan na nais kunin, makakatulong ang kahalagahan ng batas sa inyo. Nagbibigay ito ng proteksyon laban sa mga pang-aabuso ng mga kumpanya ng seguro. Nagbibigay rin ito ng mas abot kayang seguro at ipinapatibay po nito ang Medicare. Ngunit marami pa ring pamilya at mga may-ari ng mga maliliit na negosyo ang may coverage na hindi nakakatugon sa kanilang mga pangangailangan o kaya ay malapit ng magtaas ang singil ng kanilang premium. Ang iba naman ay nais kumuha ng coverage ngunit hindi nila ito kayang bayaran. Milyon-milyon ang natatanggihan ng insurance markets dahil sa datihan ng kondisyon ng kanilang mga kalusugan.
Kaya po, ang ikaapat na pangunahing bahagi ng batas ay ang pagbibigay sa mga Amerikano ng mas mabubuting options para po sa coverage. Sa loob ng maraming taon, ang mga kababataan ang itinataguri ang isa sa mga pinakamataas na bilang ng wala pong healthcare insurance o hindi nakasiguro. Karamihan sa mga kabataan ang nawawalan ng coverage mula sa kanilang pamilya kapag sila ay nakapagtapos na ng high school o kolehiyo at madalas noon na ilang taon pa ang lilipas bago sila makahanap ng trabaho na makakapagbigay ng magandang siguro or insurance para sa kanila. Kaya kung nasangkot sila sa isang aksidente, kunwari po, o nagkaroon ng hindi inaasahang diagnosis sa loob ng panahon na wala silang insurance, sila po o ang kanilang mga pamilya ang mahihirapan dahil sila po ang mamumulubi para mabayaran ang pangangalagang kinakailangan ng mga anak nila. Pero, ngayon po, sa ilalim ng batas, ang karamihan sa mga kababataan na hindi noon makakuha ng coverage mula sa kanilang trabaho ay maaaring manatili sa mga plano ng kanilang mga magulang hanggang sa edad na 26. So, dapat po ay 26 years old and below para po maka-benefit sa ilalim ng batas. Isang pagbabago na makikinabang, itong pagbabago na maaaring makinabang ang 3.1 milyong kabataan upang magkaroon ng healthcare insurance. Nagbigay din ng batas ng mga bagong opsyon sa coverage para sa mga Amerikanong dati nang may kondisyon. Sa ilalim ng lumang sistema, wala nang mas lalala pa sa kasunduang natanggap ng 129 milyong Amerikano na dati nang may kondisyon. Dati po, kapag sinubukan nilang bumili ng coverage para sa sarili nila, maaari pang itaas ng kumpanya ng seguro or insurance companies ang kanilang presyo o premium at tatanggalin pa ang kanilang mga benepisyo o di kaya'y ganap silang tatanggihan o i-reject po ng mga insurance company. Para sa mga taong may potensyal na nakamamatay na kondisyon tulad ng cancer, ay dati po maaari pa nila itong tanggihan at hindi ito kayang, ang mangyayari po, hindi ito kayang bayaran ng mga individual para sa pagpapagamot na makakapagligtas po sana ng kanilang buhay. Nabigyan ng batas sa pangangailangang pangkalusugan ang mga Amerikanong ito. Ngayon po ay bawal na po itong gawin ngayon. Bawal na pong tanggihan ng mga insurance company ang ganito pong klase ng kondisyon o sitwasyon. Bunga po nito, nasa mahigit na 70,000 na Amerikanong may malulubhang kondisyon sa kalusugan ang nakakakuha na ng health insurance na talaga pong kinakailangan nila. Simula sa 2014, magkakaroon na ng mas magagandang pagpipilian para sa lahat ng mga pamilya at may-ari ng maliliit na negosyo na bumili ng kanilang sariling coverage. Sa wakas, ipinagbabawal na sa mga kumpanya ng seguro ang diskriminasyon na ibinanggit ko po kanina sa mga taong may dati ng kondisyon o pagsingil ng mga mas matataas na presyo para sa mga may mga kababaihan, for example, or kung dahil lamang sila ay babae, o dahil nga po kung may kasulukuyan silang kondisyon or pre-existing conditions. Sabay nito, ang bawat state po ngayon ay magkakaroon ng bagong merkado, bagong health insurance marketplace para
sa mga pamilya at may-ari ng maliliit na negosyo para makabili ng sarili nilang healthcare insurance or sigurong pangkalusugan. Sa mga market po na ito, maaari kayong pumili ng mga health insurance at humanap ng mga planong angkop po para sa inyong budget. Maaari pa ninyong ikumpara ang mga premium sa mga karagdagang bayarin ng mga plano sa inyong lugar. At kung hindi ninyo kayang bayaran ang mga premium, kayo ay makakatanggap ng tax credit na makakatulong po sa pagbayad nito. Magkakaroon rin kayo ng mas madaling access sa Medicaid. May kakayahang baguhin ng mga states kung paano itatatag ang mga bagong market. So para sa lahat po ng mga iba't ibang states sa bansa, California, New York, magtatayo po ang bawat ang mga ibang state po ng health insurance exchanges or health marketplace, insurance marketplace para po itong isang malaking shopping mall ng mga insurance plans na maaari po ninyong ikumpara ang iba't ibang klase ng plano para po sa na nakakaangkop po sa inyong mga pangangailangan o para sa pamilya nyo, which is best for your family and the value for your family. Ang ibig sabihin nito na anuman ang mangyayari sa inyo, kung kayo man ay mawala ng trabaho o magpalit ng trabaho o magsimula ng negosyo o di kaya ay magretiro ng maaga o magkasakit kayo, kung anuman pong sitwasyon na katulad ng mga ito, magkakaroon pa rin kayo ng iba't ibang opsyon sa abot kayang sigurong pangkalusugan. So, kahit na po kayo po ay yun nga, nawalan po ng trabaho or na bigla po kayong nagkasakit, ay meron pa rin po kayong opsyon para makakuha ng health insurance. At susunod, ang ilan sa mga bagay na dapat ninyong tandaan. Alam nating lahat na hindi ginagarantiya o hindi sinisiguro ng health insurance ang makatanggap ng lahat ng pangangailangang kinakailangan ninyo. Noong nakaraan, sa oras na tatawagan ninyo ang inyong doktor, madalas mong marinig na ang susunod na appointment ay sa 4 na buwan pa. Or di kaya kung magpapatingin naman sa inyong doktor ay nasa 10 minuto lang dahil nag-aapura sila para sa kanilang susunod na pasyente. Kaya naman po ang batas ng pangangalagang pangkalusugan ngayon, kaya po ay namumuhunan din sa pagsasanay at pagtatalaga ng mga libo-libong bagong doktor at nurse para sa mga komunidad na mas nangangailangan sa kanila. At ito ang lumilikha at nagpapalawak ng mga community health center sa buong bansa. Ang mga pamumuhunang ito or investment po na ito ang magpapadali sa inyo na makapagtingin sa inyong doktor at magkaroon pa ng mas mahabang oras para makausap at makasama sila. Dagdag pa rito, hindi magdaragdag ng ni isang sentimo ang batas sa kakulangan o deficit. Ayon sa opisyal na independenteng scorekeeper ng Kongreso, ang Congressional Budget Office, ang batas ay ganap nang nabayaran sa pamamagitan ng malawak na iba't ibang reforma mula sa paghuli sa mga pandaraya sa pangangalagang pangkalusugan hanggang sa pagwakas ng mga maaaksayang tulong na pondo ng gobyerno sa mga pribadong kumpanya ng seguro. Kaya ano ang kahalagahan uli? Sandali lamang po. Kaya
Ano ang kahalagahan ng batas sa inyo? Apat po na mahahalagang bagay. Pawakas, malapit na po ako sa dulo ng aking presentation. So, i-review lang po ulit natin ang mga dapat po tandaan tungkol sa batas. So una, winawakasan nito ang malalang pang-aabuso na nangyayari po noon para sa mga health insurance companies o kumpanya ng seguro. Pangalawa, ginagawa nitong mas abot kaya ang sigurong pangkalusugan or health insurance. Mas affordable na po ito para sa karamihan sa atin. Pangatlo, pinapatibay nito ang Medicare. At pang-apat, nagbibigay ito ng mas magandang opsyon sa pagkuha ng coverage ng pangkalusugan. Ito po yung health insurance marketplace na binanggit ko po kanina. At para po, marami po mga resources ang makikita katulad po ng kopya ng slides po na ito na makikita po sa mga website na ito. Ang batas sa pangangalagang pangkalusugan ay trabahong kasalukuyan pa rin nating ipinagpapabuti. Ngunit malaki na rin ang magandang naidulot nito na makakatulong sa bawat Amerikanong pamilya. Para malaman pa po ninyo ang tungkol sa batas na ito at anumang mga benepisyo na ating nabanggit kanina, at marami pa pong iba, pumunta lamang po kayo sa healthcare.gov. Doon po ninyo makikita ang iba't ibang impormasyon at makakakuha po ng mahalagang impormasyon na maaari ninyong maibahagi sa inyong mga kaibigan at pamilya. May mga translated resources po sa healthcare.gov para sa inyo. At para sa mga iba't ibang kwento pa kung paano nakakatulong ang batas sa pangangalagang pangkalusugan or affordable healthcare law, Affordable Care Act sa mga Amerikano, pumunta lamang po kayo sa healthcare.gov/mycare. Huli po sa lahat ay inaanyayahan namin po kayong i-share ang webinar na ito sa mga kaibigan po ninyo at pamilya. Nire-record po namin ito at magiging available po ito sa inyo sa aming YouTube channel. So, papadala po namin sa inyo yung impormasyon via email pagkatapos po ng webinar na ito. Yun po, dun po nagtatapos ang aking webinar at presentation. Kung may katanungan, if for anybody who has questions, please use the chat option or the questions tab on your webinar panel. Otherwise, if nobody has questions, feel free to email us, the webinar organizers, and we'll make sure to respond to all your questions. I hope this webinar was helpful for you today, and we hope that here in the Health Forum, we're always looking to share resources and information, so please let us know if we can help with that. That's it. Thank you, everybody, for attending. Marami pong salamat, and have a great day. Bye.